narito po ang News TV Quick Response Team sa may NEPA Qmart dito po sa Cubao, Quezon City, kung saan nga po maghapon po ay nakaranas dito ng pagbibigat ng daloy ng trapiko, lalo pa na may bagong patakaran ngayon ng MMDA kung saan yung mga bus lahat po ay pinagbabawalan ng dumaan sa ibabaw ng flyover dahil na rin para sa kaligtasan po ng karamihan. Ito'y bunsod na rin ng mga sunod-sunod na aksidente. Kung matatandaan nyo, nitong nakarang Miyerkules lamang ay nagkaroon po ng aksidente dyan sa may EDSA Ortiga sa southbound flyover kung saan yung bus na yan ng Don Mariano ay nawalan po ng kontrol at bumangga. Muntik pa nga po yung mahulog sa mismong flyover. At kahapon lamang po ay dalawa naman ang patay matapos na magkabangga-banggaan naman ang bus, isang SUV at isang AUV sa may EDSA Shaw Underpass. Ito nga po ang dahilan kung bakit nagpapatupad ngayon ng bagong patakaran ng MMDA. At mamaya po, makakapanayan po natin si Attorney Emerson Carlos, ang Assistant General Manager ng MMDA. Sa mga oras na ito po ay bagya pong bumabagal ang daloy ng trapiko dito po sa may EDSA Kamuning dahil po wala na pong choice yung ibang mga sasakyan o partikular yung mga bus, kundi po kunin yung isang direksyon at ito nga po ay sa may gilid ng flyover. At gaya nga po ng akin nabanggit, bukod po sa bagong patakaran ay bagyang bumigat o bumagal ang daloy ng trapiko dito sa may bahagi ng EDSA, lalo pat kani-kanina lamang po ay bumuhos ang malakas na ulan at ito'y napaka-delikado para sa mga motorista na alam naman natin na dahil po dito ay dumudulas ang kalsada kapag naghalo na yung langis, yung mga patak galing sa makina ng mga sasakyan at itong tubig ulan, lalo na doon sa mga motoristang may kalbong gulong. Kaya po yung ibang mga motorista dito dahil sa sunod-sunod na aksidente ay minabuti po nilang magdahan-dahan o magpabagal ng kanilang takbo upang sa gayon ay maiwasan nga po ang aksidente na maulit pa yung mga nangyari itong mga nakalipas na araw. At ito nga po ang bagong patakaran ng MMDA. Kung matatandaan nyo po ay nagkaroon pa ng pagbibindisyon dito sa EDSA nung nakaraang Biyernes lamang upang mabawasan na raw itong pagkakaroon po na aksidente dahil nga naman sunod-sunod sa nakalipas na araw. Nitong may araw nga po na nasa 30 aksidente, bagamat sa iba't ibang bahagi po yan ng Metro Manila nangyari. At pinakamarami pa rin po sa EDSA at partikular nga po na naging malagi mga aksidente kahapon kung saan dalawang katao na sakay ng isang Toyota Tamaraw FX ang nakabanggaan ng isang Bataan Transit matapos nga pong mabangga naman tong FX na ito ng isang SUV.